Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangatlong battle review natin sa bracket B ng titulo 2024. So ayun, malapit na nating matapos. Siguro after this one, isasagad ko na yung last battle na re-reviewin natin sa bracket B, yung Josh versus Zantaza. Diba? So ayun. Pero bago tayo tumuloy doon, focus muna tayo dito. Si J. Ray G, napanood na natin. Ano pa lang, tournament pa lang ng 2022. Yung kay Laxartis na championship. Panood na natin si J. Ray G doon. Si Zek, parang familiar sa akin si Zek. Di ko alam kung na-review o kung kasali ba si Zek doon sa 2023 na titulo or hindi. Di ko lang siya masyadong matandaan. Pero ayun, going back, umpisa na natin kaagad. Hindi na ako magbibigay ng insights. Focus na tayo sa magiging obra nila, sa masterpiece nila. Tignan natin kung sino yung mag-advance sa second round ng tournament ito, sa bracket B. Okay? So, J. Ray G versus Zek, titulo 2024, bracket B, game. Ito, si Sek, pinili niya mauna. Game, game. Pakinggan natin. Shit. Pasensya. Nabisi na itong nakaraan, kaya malamang yung chance ko alangan. Kaya congrats na lang natin si Sek. Kasi sa second round ng tournament, audience ka na lang, tangin na tournament na! Di na ako magpapabaya, bugret. Sa aking pangalawang tsansa, di ka makakatsamba, lahat ng haharang ay punit. Tinalo mo si Batman o yung battle ang kulit. Tumalo ka ng babaero. Pwes di mo na yun magagawa ulit, tangin na ba? Ano game? Si di naman ako babaero. Pero malamang sa malamang, i-angle yan ang kalaban ko. Paano nyo nasabing marami kong babae kung di naman Shernan pangalan ko? O change topic agad tayo, change topic. Easy. Ang ganda daw nung match up! Talagang pukpukan gago. Kaso parang gusto nila atang makitang magsuntukan tayo. Kasi magkakatawanan. Yun ang kanilang sabi-sabi. Ang kaso, di tayo magtropa, kaya di pwede yung Body-body. Ano mo, Anggi? G? Kasi kung mapilit ka, tara. Even the popo won't catch me. Pagkapugot ng ulo, tapong katawan sa ilog. Call him Mr. Nobody. Ano insan? Round 1 na naman, katapat mo mantra na ko. Dito deja vu, pero mauulit na naman na mantra na naman maglalaglag sa'yo. Kasi, Okay. tinapik ka ni Balz kanina, di ba? Tapos nag-good luck. Nako, kabahan ka na bro. Kasi pakiramdam ko, pinasa na niya yung sumpa niya sa'yo. Tangina mo, fan ni Badang! Wala namang laban sa akin to kahit pumalag pa nga yan. Picture mo yung featured sa centerfold ng libro ni Badang. Alamat ng round 1. Well, speaking of Balz nga rito. Ano sabi mo? Kada punch mo, yung kalaban mo susuka ng mom spaghetti? Well, that's weak. Kasi ito, pag sinikmuraan ko, isusuka niya pa yung kinain niya last week. Yeah, that's it. Purong ulo lang yung tama, mala John Wick. Di nauubusan ng baraha, parang pinagbangkahan nyo si Gambit. You wanna fist nice. fight? I got small Ganda nun. knife, gamit ka. Para pinagbangka mo si Gambit. Ang ganda nun. That's it.
Purong ulo lang yung tama, mala John Wick, di nauubusan ng baraha, parang pinagbangkahan nyo si Gambit. Ang galing. Yung fist fight, agad small knife, gamit karambit. Kaya don't act siksik, di siksik mga bara, dapat lang mag-remedial yan. Ang nakakalungkot ngayong taon, itong sek na feeling sacrificial lamb. Kaya wag ka nang mag-counter. Wala kang rebuttal skills, paturo ka muna sa amin ni Andros ng lesson. Etong set nyo, pinatay ko lang gamit secondary weapon. Yeah, 1-3. Mag-bunny hop ka man. 1-3. Yung chance mo, Lesser, wag kang feeling cactus gago, di ka mabubuhay sa desert. Yeah! Oh, secondary weapon. 1-3. 1-3. Desert. Eagle. Oh, di, das inabot mo. Di Alam das. mo na siguro kalalabasan niya yung deathmatch pinasok mo. Wala. Ganda ng reference, walang no? issue. Purong art at lyricismo, kaya tong set na dong, walang issue. Purong art at lyricismo, kaya tong set na dong baon. Kaya welcome sa first episode ng mukbang ko ngayong taon. Itong Zay, lamon na lamon. Tayo mo ng bahat, Mike. Okay. Ang ganda nung atake ni J. Reggie dito. Nagustuhan ko kung paano niya nilatag yung mga naisip niyang angulo. Tsaka yung reference, tsaka yung similes, mga metapora ni J. Reggie. Classic shit. Lalo na yung Counter-Strike na reference, no? Yung secondary, 1-3, Dedas, Deathmatch. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. Sobrang na-appreciate ko yun kasi syempre nilaro. Di ko alam kung kayo. Pero sa ngayon, yung mga kabataan ngayon, hindi na nila naabutan yun no? Pero tangin namin, kung ang naabutan nyo lang is Valorant, tangin na wala kayo sa OG ng FPS na Counter-Strike, men. Ako, to be honest, ang nilalaro kong FPS game, SF tsaka CF lang. Pero naglaro ako ng yung 1.6, Counter-Strike 1.6 dito lang sa bahay. Tangina, yun yung parang ang sarap laruin nun, lalo na yung AUM doon ng shit, man. Tangina, sobrang solid ng counter. 1.3 hindi gaano kasi yun yung medyo yun yung OG, yung 1.3 na Counter-Strike, pero hindi ko hindi ko na parang nung natuto ko mag-computer, medyo palaos na yung counter nun nagsulputan na yung crossfire SF nun kaya doon ako sa SF nag-start ng FPS, pero along the way habang natututo na ako mag-SF, doon naman ako naglaro ng CS. Yun naman yung 1.6 nga. 1.3 hindi gaano. More on 1.6 ako. Kaya naintindihan ko yung reference ni J. Reggie about dun sa Counter-Strike na Dedas, Deathmatch, Secondary, 1-3. Nagusto ko yun. Na-appreciate ko yun. Tapos, yun, yung mga metapora niya, yung mga similes niya, yung hindi naubusan ng baraha, parang pinagbangka niyo si Gambit, ang lupit nun. Diba? So, marami pa. Medyo slow start lang si J. Reggie dito. Kumbaga, hindi siya agad naging agresibo. Diba? Kumbaga, kalmado muna yung makina, tapos biglang, nung nakukuha na niya yung momentum, saka umatake. Saka nagkaroon ng sunod-sunod na suntok. And, ang ganda ng pagkakalatag ni J. Reggie doon. Nagustuhan ko yun. So, yun. Classic shit. References. Ang ganda nung estilo na pinakita niya. Zek, tignan natin kung ano yung magiging bawi niya dito. Tignan natin, Zek. Sabi ko na nga ba, yung pagkatalo ko na naman kay Andros, gets ko na yung intention nyo. Sa pagkatalo ko kay Andros, may nakuha na akong lesson doon. Pero Andros, ganito ba pag hindi pumasa sa section mo? Pwes pag pinatay ko to, bawi na yung kalahati ng redemption ko. Tito, ay mag-usap muna. Yeah. Huling battle ko, tinapat mo ako kay Andros ayun. Laglag ako, puta. Tapos ngayon itatapat mo ako sa kuya. Ginagawa mo ba akong alay ng turna? Hindi. Gago. Positive lang ako. Dikit naman yung laban namin ng utol niya kung di nyo napanood. Pero baka makaisa pa. Paano ka makakaisa? Mas malakas yun sa'yo. Hirap mong hanapan ng angle. Kung last battle mo, hindi ko pa napanood. Dinamay niya yung girlfriend ni Friends, tapos hindi daw sadya. Style mo, bulok. Isang buwan kang nagsulat at nagkabisa, wag nga kami bugok.
nagtahi ka ng fake angles, hindi naman pumatok. Dahibla na nga lang yung chance mo kay Jabo, mas hindi mo pa pinalusot. Binadibag ka ni Jabo, nag-choke ka, may minus points pa, puta kawawa ka dun. Partida may mga hype man pa siya nun. Yung makikita nyo sa harap ng kotse, yung mga gumaganon-ganon. Yung mga ano, aso. May sasakyan ka, di ba? Pues sana, makatanggap ka ng text tapos mag-drive ka agad. Tapos sa masamang kutob, magtatayuan balahibo mo sa balat. Habang papunta ka ng ospital, dun mo marirealize na shit, huli na, hindi aabot ang lahat. Tipong, taing-tai ka na, tas may e-bike sa harap. Promise, magkakatotoo yung sinabi ko. Panay ka kasi yabang ng pick-up mag-pick up ka ng tayo mo. Kaya kung si Papa Dennis hindi pa nakaranas maging pitos, eto naman, mula pagkabata, kamukha niya si Pibus. Pare sa pare, sagpangan na ulol na panood ko yung tryouts mo sa PSP. Ako'y nag-cringe ng sobra. Kasi tinugma mo yung bongga sa bomba. Tonta! Sabi niya kay Charisma. Just like me seeing shooting star. Ngayon, alam niyo na kung sino sa amin ang rising star. Star! Tinugma sa star. Sobrang tanga! Dapat sa'yo pahuli sa parak. Total, naka 2-star ka na! Okay. Meron pa yan, sabi niya. 2 Go star. out, blow out, all out. Tangina, 3-bar setup yung rhyme out. Tangina mo, labas! Hindi ka malakas. Yung style mo nakakabwisit. Inuulit mo lang yung dulo parang ender ni Six Street. Nag-choke pa to, sabi niyo. Sino si Jennifer? Sino si Jennifer? Todo hanap kay Jennifer. Tangina mo, batuhin kaya kita dyan ng buti ng chiripir. Hindi, magaling talagang mag-rhyme to. Sabi nyo, sige tol, iyabang mo. Gun bars, di naman pumutok pangalan mo. Flat binida mo, Bahamas nakita mo. 4-bar setup, yung rhyme puro mo. Rhyme pa more. Bahamas, Bahamas. Ulol punyeta. Pinilit mo pa rin yung Bahamas kahit malayo yun sa Kenya. Bahamas, Kenya. Style mo, bulok. Ano kala mo sa style mo? Iceland? Tapos nahuli ka ngayon sa patibong na may kawayan. Talagang buhay mo malolos kahit sa ospital irasyan. Ano? Last battle mo, naghanap ka ng travel, right? Pues hindi ka lang ginala, tinambay ka pa sa afterlife. Pwede na siguro to. Para makapalag ka sa gitna. Para pag pinarsunal kita mamaya, di ka mabigla. Time parinig mo na sa amin yung Momo at Coco Rhyme. Narinig niyo na? Okay. I will be honest with you guys. Maganda yung pinakita ni Zek. Hindi ano yun, hindi cringe, hindi ineffective. Maganda yun. Kumbaga, average na performance. Maganda yun. Real talk. Maganda yun. Pero, I think that wasn't enough para mapantayan yung writtens ni J. Reggie. Magkaiba sila ng atake, magkaiba sila ng effectivity. Si J. Reggie kasi, effective siya sa ginamit niyang mga estilo, mga elemento. Andun yung jokes, andun yung metaphors, similes, technicals, andun eh. Kumbaga well-rounded yung atake ni J. Reggie at effective siya doon. Kay Zek naman, effective din siya. Di ko naman sinasabi na ineffective at walang momentum eh. Effective din si J. Reggie. Pero para sa akin, ang naging highlights ng round 1 ni Zek, dalawa lang. Comedy at pagbe-breakdown niya sa mga past battles or sa mga lines ni J. Reggie. 'Di ba? Yung mga past lines ni J. Reggie at mga past battles niya. So, doon umikot eh. So, effective. Kasi nabi-breakdown niya naman ng maayos, nadi-deliver naman niya ng maayos, pero hindi most of the time. 'Di ba? May mga times na bini-breakdown niya si J. Reggie, pero hindi nagiging ganun ka-effective yung kung paano niya i-deliver. So, hindi convincing. So, question mark yun sa akin. Then, mag-line mac ulit, magiging okay naman, magiging effective naman. Kaya,
pinupuntusan ko. Yung mga jokes niya, pinupuntusan ko rin. Kahit papano, 'di ba? So, hindi laylay yung performance ni Zek dito. Okay, pero sa tapatan ng dalawang round at sa magkaibang atake, sa tingin ko, I'll go with J. Reggie sa score na 9-8. Mas maraming tumatak kasi si J. Reggie dito na mabibigat eh. Lalo na yung, yun nga, yung hindi nauubusan ng bala, parang ng baraha, parang pinagbangka mo si Gambit. 'Di ba? Ang ganda nun. Tapos yung Counter-Strike na reference, ang ganda nun. So sa tingin ko, walang naging katapat yon sa round 1 ni Zek. Pero still, magandang performance para kay Zek. Hindi naging hindi naging dragging. Maganda yon. Pero yun nga, J. Reggie tayo dun. So 9-8 in favor of J. Reggie. Yun lang naman. Round 2. Diba ang ganda ng pagkaka-breakdown actually ni J. Reggie ay ni Zek eh. Kung ano yung mga rhyme schemes ni J. Reggie, napalitaw niya yon. Kaya magiging question yun na ganun ba talaga yung rhyming ni J. Reggie, 'di ba? So magandang yun. Magandang angulo yun para sa kanya. Di ka mabigla. Time, parinig mo na sa amin yung Momo at Coco Rhyme. Narinig niyo naman, aminado. Naalay lang dito si tropa. Hindi ka dito alay. Pagkain ka ng mantra! Tangina, round 2 na! Tanong ko lang, ba't nandiyan ka pa? Kung alam mo namang sa unang round pa lang, binalaan ka na. Kulang pa ba yung full clips na dala? Ito sure hit talaga. Kung gusto mo may movement career mo, edi mag-move it, tanga ka. Paano ka uusad? Bihira na nga bumatal tapos yung music pang wax. Kundi mo may panay flex na mga bagay daw na nag-gets. Kilala mo ba kalaban mo? O baka di updated mga sir? O baka sabihin, kaso pag nagkwento ko dito, baka sabihin nyo, life is unfair. Pero, joker yan si tropa. Sabi niya kay Andros, ang sakit naman ng mga sinabi mo. Magre-rebat ako, i-Englishin ko pa. Cause I hated you. Patawarin na lang kita. Pwe! Anong gusto mo reaction namin dun, Dre? Nge? Putay lang doon, luma mo mag-joke. Idol mo ba si Redford White? Yan yung rason kung ba't hanggang ngayon mga rapper dito, chong, di ka nire-recognize. Kasi, sino nga ba si Zek? Isang no-namer na rapper na akala natin di nag-i-exist. Mga taga-motos nung dumayo dito, they're like, who the fuck is this bitch? Kada batay, lagi siyang may linyang, ako si Zek! Yan lagi, bukang bibig. Kung di ka matandaan ng mga tao, tama lang din siguro na naglagay ka ng nameplate sa leeg. Utang ina ang angas. May nameplate sa leeg tapos tinernohan pa ng wacky face. Pero parang may kulang. Wala kang eye delays. Kasi mula forma at tindig gangsta, mangaway yung kanyang major trip. Kaso one time nahuli ko siya na nagbabounce sa kanta ni Taylor Swift. Tangina mo Gago. Tangina mo gangster na Swifties. Walang problema doon. Some might think it was cool. Ang kaso, nahuli ka daw na umiiyak nung Eras Tour. Tangina mo, beta male. Suntok kabilaan sa head ng wak. Mamumuo dugo mo sa akin, boy, dahil sa yung pagiging beta, Max. Oh, ano? Masyado bang madikit? Ulol, lalabas pa rin pagka beach move. Mabanggaman, walang tapon, ako'y spill proof. Kaya ito'y banta sa lahat ng kasali. Nabalak sa akin kumontra. At di ako gano'n nag-jokes mga tropa. Patunay lang yon na seryoso kung kukunin yung corona. At ikaw, mananalo ka sa akin? Siguro, pwede. Kung papayag ako, at putang ina mo di prof, wala na si Batman, ako nang bahala sa'yo. Tayo, pangalawang ba? Okay. I think round 1 was way better to this round para kay J. Reggie. Plain yung atake ni J. Reggie dito. Unlike sa round 1 na makulay colorful, flavored, wavy, 'di ba? Ang daming tumatak na linya. Ganun yung description ko sa round 1 ni J. Reggie. Sobrang solid talaga nun. Ang daming tumatak, kahit nga ngayon naaalala ko pa yung mga lines niya. Ngayon dito sa round 2, sa tingin ko flat moment yon. So ito yung chance ni Zek para makuha niya tong round 2. So yun lang yung masasabi ko. Round 2 ni Zek, pakinggan natin.
Pakinggan natin. Pati yung kanta ko, ginawang comedy ni Gago. Para sa magandang community, mag-collab na lang tayo. Nilalait pa yung kanta ko, kala mong ganda ng boses. Ang yabang porkit siya, Ogie, and the cockroaches. Ang galing mag-rap ni Pibus. Tinugma yung tropa sa mantra. Puta, nasa prime. Anong tawag mo dyan? Optimus Rhyme? Pulo at mo, tos walang hidwaan. Pero si Gago pilit pinagbabanggaan. Yung pagiging businessman talagang pinatunayan. Meron kasi siyang parisan, kaya pati beef pinagkakitaan. Okay. Solid ng pares nito. Paano hindi magiging solid? Tangina mo, nagyayelo. Yung pares niya, okay sana. Yung servings, ang daming laman at taba ng baka. Kaso bago mo makuha, huhukayin mo ng kutsara. Tangina si Bat manunulat, may galit sa parisan mo, umami na pre. Pagkain daw sana siya doon, kaso yung nagsaserve, babaeng malaking joga ang tindi. Kaya umalis na lang daw si Batman. Kasi ang maakit siya doon, isang malaking hindi. Habang ka-video call ko, yung puking ina, may kanin sa pisngi. Nag-chat to si Diablo. Sabi nyo, ha! Sabay, uy, wag kang man-distract. Tanginan to, pag tinignan nyo, distract na. Ang lakas mo! Pero parehas lang tayo sa maliit na bagay na di-distract din ako. Pero walang manggugulo. Ano, kaya mo? Ibuhos na lang natin lahat, bro. Para breathtaking yung laban, wag kang hihinga pag rounds ko. Dahil diploma niya. At ang pagsasabay niya po, culinary na nursing pa, ang lupit mo naman, Koya. Sige nga, pagsabayin mo yan, magluto ka ng lola. round 3 niya kay Jabo. Nagdrama yan. 19 minutes, 51 seconds. Si Sherna naluha sa likod. Puta, hindi makalingon. Hinawakan yung nakasampay na branded, oh. Sabay punas lang sipon. Gago. Napakasip-sip mo nung araw na yon. Kaso nakalimutan mo rin yatang sip-sipin yung sipon. Respeto sa ibang miyembro ng mantra. Bilib ako sa inyo, hindi kayo mareklamo. Kahit yung talento nyo, ginagatasan lang ng leader nyong tarantado. Pera at service lang ipoprovide niyan, kayo na mag-aasikaso. Kaya nung magaling mantra, mahiya ka sa mukha mo. Kung may magaling man, sila lang yon kasi banu ka mantrato. Pag wala kayong banyo sa bahay, tingin niya doon kasalanan. Walang maisip, kaya ginamit niya ang angle sa laban. Sa battle, pinahiya niya si Obey. Kesyo walang CR yung tahanan. Purkit walang palikuran, binastos ng harapan. Di ba pinost mo yung painting ng jowa mo na nakahubad? Gravity. Hindi naisip sa FB, maraming manyakis nagbabawas ng calorie. Pag art lang. Huwag mong paramihin yung quantity. Kakashare mo ng art, ayan, napunta sa maraming gallery. Art gallery. Okay, art ka lang. Tinama yung jowa mo. Yun ay pangmulat pa nga. Pangmulat mata, kaya matauhang ka na sa aking plumang dala. May puntong naka. Mapasang ng depensang, may piyesang tanga. O, huwag kang kabahan. Maganda lang pakinggan, walang version. Ano pa ba? Gago. Speed rap. Huwag nga kami, pre. Nahiya naman ako sa speed rap mong tunog 2003. Hindi, mag-rap ka? Sige, mag-rap na. Ulol, wag na kami! Gusto mo mag-rap? Doon ka sa bingi! Bingi! Okay. So, round 2, bigyan natin kay Zek yun. So, yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, yung round 2 ni J-Ray G, hindi, so flat, kumbaga, monotone, no? Unlike sa round 1 niya na wavy, maraming tono, maraming approach, maraming mga technical lines na tumatak, maraming mga similes, mga metaphors. Maganda eh. Maganda yung pagkaka ni Zek ay ni J-Ray G dun sa round 1. Kaya pagdating sa round 2, mataas yung maging yung expectation ko doon. Pero yun nga, unfortunately naging monotone yun. Round 1 ni Zek, hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kahina. Pero masasabi ko na dumikit yun. Kasi para sa akin, naging effective rin naman si Zek sa estilo niya. But in terms of comparing kung sino yung mas okay, kung sino yung mas effective, I think J-Ray G got that one. So, ayun. Dikit, 9-8 yung round 1. Pagdating sa round 2,
bibigay ko yun kay Zek sa score na 9-8 din in favor of Zek. Una sa lahat, mas maganda yung sulat ni Zek dito in terms of effectivity. Mas effective si Zek eh. Nakita naman natin yung mga jokes niya, kung paano niya actually may may pag-breakdown pa nga ulit eh. Pero still nakuha ni Zek yung round 2 para sa akin kasi nga medyo humina at naging mataas kasi yung expectation ko kay J. Reggie, tapos hindi yun yung na-meet kasi maganda yung round 1 niya eh, 'di ba? So yun, in favor of Zek yung round 2, maganda yung kung paano niya tanahiyon, maganda yung pagkaka-deliver, maganda yung pagkakalatag ng mga rhyme schemes, 'di ba? Ang ganda nun. So dikit lang din. So that's round 1 J. Reggie, round 2 Zek. Dikit sila, may 17 points all. Round 3 magiging deciding round. Game. May yung parisan. Gago, kumukota to. Yung comedy no, yung comedy ni Zek dito sa round 2. I think ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit nakuha niya agad yung momentum eh. Lalo na dun sa may parisan na yon na may kanin daw sa bibig si Batman. Maganda yung yun. Maganda yung image yun nun. Dinamay yung parisan. Gago, kumukota to. Yaan mo, sunod na luto ko ng pare, sasahog ko lola mo. Gago. Saka yung battle namin ni Jabo, dinidis mo? Teka lang. Oo. Siguro nga panalo sa akin si Jabo nung araw na yon, ako ay natalo. Pero gago, hindi sila magkapatid talaga nung girlfriend ni Prince. Masyado niya lang kayo minamanipulado. Tangina pre. Si Jabo, desperado lang yan na ako ay matalo. Yung girlfriend ni Prince, maganda, masarap yun. Mukhang masarap yun. Si Jabo, mukhang masarap lang isa ako. All 3 rounds, walang issue. Purong art at lyricismo lang. All 3 rounds, walang issue. Lyricismo lang mangingibabaw at gamit ko na pambaon. Tangina mo, swerte mo naman masyado kung ganon. Pag-usapan natin yung panggagago mo sa Titus at laglagan. Ano, game? Yeah. Hindi kayo tinatanong ko, ano, game? Ha? Okay. Sakasan na kinabang sa pera ng laglagan. Budget para sa shirt ng liga, sinendan ka ng 4-3. After nun, nawala ka na parang bula. At doon nagumpisa yung alitan nyo ni Only. Binus niya pa naman doon yung mga battles mo. Teka, yung storya ba malinaw? Na yung liga, nagawa kang pasikatin, pero sa pera ka nasilaw? Kilala niyo si Da Vinci? Yes. Kilala niyo si Da Vinci? Yung kumanta ng Chick Boy? Siya yung may-ari ng Titus. Kwento mo sa kanya, aping-api ka, kaya napilitan siyang kupkuping ka. Ang kaso, may ginawa na naman to si Gago, dahilan para suntukin siya. Oo, may tropang nagkumpirma dyan sa babae na niyayabang mo. Ay siya din pala yung ex ni Da Vinci na niligawan mo. Ano? Pinatuloy ka na sa bahay. Pinakain. Halos wala kang mareklamo. Pinagbuksan ka na ng pinto. Dumiretso ka pa sa kwarto. Tarantado. Kaya walang lusot sa akin tong aso. Sisingaw lahat ng baho. Pinakain ka na ng amo. Kinagat mo pa sa braso. Gago. Tapos dito, kwento mo sa amin, si Da Vinci, Mongoloid. Alam namin. Kaya pala yung galit niya sa'yo, naipon na. Gago. Pero sapat na pruweba na yon para malaman namin kung anong klaseng ugali meron ka. Kaya Kuya Shernan, ingat ka. Kasi baka sinisiraan ka na rin nito sa mga kwento niyang kinakalat. Pag masyado pa naman tahimik yung tao, may masamayang binabalak. Ha? Tapos dito, kung makapayok, alam mo kung sinong veterano as if na magaling ka. Sablay na pabida, mga lines mo mahina. Tsaka mo na kami payuhan, tangina mo, kapag may narating na. May nalalaman pa yung, ang pagsusuot ng yabang, tiniternohan ng galing. Galing! Malas mo, mahilig ako manood ng mga movies ni The King. O, diba? Ganito yan? O, hirap. Ang pagsusuot ng yabang, tiniternohan ng galing. PJ, hindi pa tapos ang laban, 1994 movies. Oh shit! Oh, nabingin na sa palakpakan to. Tibay naman ng sikmura mo. Para kang gahamang embalsamador kasi ultimo patay ninakawan mo. Hindi ka pala kontento, tangina mo, binugtungan mo pa. Sabi nyo,
Di ko lang basta tinernohan ng galing. Nilagyan ko pa ng mabuting panloob. Ha? Putang ina mo, Sek, ano ba ang trip mo? Mabuting panloob? Bait naman ang brief mo. Kaya di uubra sa akin yung payo mo. Alam mong yan yung style ko, di mo madedeny yan. Looks like someone tries to imitate me just like a Gemini man. Kaya Yeah, basta Gemini ate, man. Burado pa. Kahit murahin ko, mga hurado sa. Manunapate, mga aliado niya, wala kayong makikitang lutuan, pero makikita nyo tong mani, pulado na. Mani Nakita pala. nyo si D-Prop? Kabado na. Yeah! Tayo mo ng bat. Tang ina. Okay, dikit ha. Crucial kasi, dikit yung battle. Yung round 3, sabay nating bigyan judgment to. Mabilisan lang. Round 3 ni Zek, pakinggan natin. Tignan natin kung paano niya ipagtatanggol yung sarili niya sa lahat ng sinabi ni Jerry G. Kasi para sa akin, naging convincing yung round 3 ni Jerry G. Man, solid. Bat, pakinggan natin. Mabait talaga yung brief ko. Kaya nga may bundok. Ikaw yung boxer mo nanununtok. Isasahog daw niya yung lola ko. Grabe aba. Pwes ako isasahog ko yung lolo mo para pares sila. Bars. Galit na galit. Nasasapawan kasi ng husay ko yung pride at ego niya. Hindi ka agresibo, gago, sensitibo ka. Isang battle nag-punchline niya ng Thomas and Friends. Winord play pa talaga. Kung hindi ba naman tanga, nilaro pa rin yung trend kahit 30 na siya. Dalawang battle, inulit niya. Siya daw ay Detective Lucifer. Talaga? Defective pwede pa. Sinigaw mo sa harap ng camera? Kala mo maangas, chong? Sinigaw mo sa harap ng camera na detective ka? Tangina mo, nakonan yun! Okay. Yung line mong bagong makipagkarnihan ng beef, Nakonan, binanat detective ko. sa iyo ni Jovic. Ninakaw mo yung ingredients ng kalaban mo, tangina ang weak. Pero okay naman yung pagkakahain mo sa beef. Kasi kita nila, oh, naglabas ako ng tip. Di ba may parisang ka? Yung palagi mong binibida. Ay wala na pala, tinalo ng parisan ni Charisma. Pilit kasing nakikipagkompetensya para sa pride at ego niyang matindi. Tinalo ka ng tindero ng suman. Suman-ayon ka man o hindi. Gusto niya kasi, pansinin niyo, gusto niya palagi siyang lamang. Maniwala ka sa akin, gago boy, sakit yung ganyan. Kasi pag may nakitang nakamotor, buti ako may sasakyan. Pag may nakitang kumakain, buti ako may parisan. Pag hindi nag-champion, di ko kailangan ng pera, marami ako niyan. Hindi na yan pagiging proud, personality disorder na yan. Hindi mo palabas tong mundo. Hindi pwedeng ikaw lang yung bida. Gusto niya ata yung buhay niya, action, yung maraming nasisira. Kaya pala nagtayo ng bar na may pangalang Rad Manila. Kasi yung mga taong laseng at problemado yung gustong-gusto mong makita. Dikit-dikit yung punto, nagawang ma-intertwine. Successful ka sa buhay, ulol hindi rin bay. Dahil piraso lang yun ng tagumpay kung wala kang peace of mind. Yung mga tulad mo, sa basurahan na uri, kasama na mga hype man mo't mga suki. Aking nasuri, selfie bars, pinupuri. Plano nyo aking nahuli, hindi nyo ako matsuchugi. Battle na sa business maituturing kasi itong negosyante sa akin malulugi. Ano, magre-rebat ka? Alam ko, intention mo yan kagaraw ng magbalik. Pero bago yon, uunahin kang balikan ng sarili mong inggit. Tangina, parehas lang tayo nagkanegosyo. Yung sa akin nalugi nung pandemic, Brad. Yung sa'yo nalugi kasi materialistic ka. Pera binibili ko ng gamit sa bahay, pagtulong at kung ano-ano pa. Siya binili ng sasakyan para ipakita yung social status niya. Kami ng pamilya ko pa nagbanding, simple lang pero masaya at solid. Siya pinipicturean lang yung pamilya niya pero meron siyang pang story. Ano? Sa pamilya namin, may doktor, may nurse, may chef, may seaman, may guro sa maayos na paaralan. Bawat isa sa amin may kanya-kanyang negosyo at paupahan. Yan yung achievement na hindi mo makakamtan. Dahil naging successful ka lang mag-isa, boy! Kami buong angkan! Ano? Meron kang negosyo sa sakyan, maraming perang buo. Wala akong paki dyan, tang ina mo. Dahil hindi yan ang requirements para talunin ako. Ore, ba't mo? Tayo malapakan natin yung laban na yun. Wala. Actually, meron akong gustong sabihin dun sa tapatan ng round 3. Yung 1 and 2, huwag na natin balikan, no? Kasi para sa akin, tie yun.
round 3, nagkaroon talaga ng gahibla na lamang yung isang MC dito. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito, guys. Hindi ko pa na-check kung sino yung mga nag-advance sa second round. Yung mga alam ko lang na nag-advance yung mga na-review ko na battle. Actually, yung kay Josh tsaka Zantasha, I don't know kung paano siya basahin. Hindi ko pa rin alam kung sino nanalo dyan. Maski dito sa JRG Zek. Kasi feeling ko ito pa lang yung unang-unang battle na na-review natin sa tournament na hindi one-sided at hindi walkthrough. Kasi diba, most of yung 6 na battles na na-review natin, parang most of those battles, parang naging walkthrough lang diba? Parang pinakinggan lang natin, pinanood lang natin, hindi na kailangang i-breakdown, hindi na kailangang i-review. Pero itong battle na to, JRG vs Zek, ito ating pinaka first time, 'di ba, na magkakaroon ng ganito kadikit na battle dito sa tournament na to. So mahirap kasi yung 1 and 2 na explain ko naman na sa inyo. Focus tayo sa round 3 kung paano ko siya bibigyan ng hatol. Actually, nakapag-isip naman ako kanina habang nanonood ako. I'll go with JRG sa battle na to. Pero sobrang dikit. Siguro hindi nakatulong kay Zek yung pag-uulit niya ng mga angulo. Yun lang. Yun lang yung nakita ko na, yun lang yung pinakabutas na nakita ko sa performance ni Zek. Kasi maganda yung second half niya 'Di ba? Although naka-selfie bars, 'di ba? Yung ikaw naging successful ka, kami buong angkan, medyo lang sa akin 'yon. Medyo cringe lang pakinggan para sa akin. Tapos yung mga naulit na angulo na may parisan ka, 'di ba? So nagamit na niya sa round 2 'yon, tapos meron na naman dito. So ayun, may mga redundancy. I think yung redundancy yung pinaka-pumatay sa round 3 ni Zek. Kasi isipin natin, naging creative si Zek doon. Sabihin natin, sige, creative siya. Yung second half ng round 3 niya, sige, sabihin natin as is. Pero yung first half niya, sabihin natin iba yung pinupunto niya, iba yung inaangulo niya doon. Sa tingin ko, makikarry over niya yung mga selfie bars. Kumbaga, makukuha niya yung tone dito sa first half. Kaya, pagdating ng selfie bars doon sa second half, pantay pa rin. 'Di ba? Pero wala umulit ng angulo sa first half, tapos may selfie bars dun sa second half, kaya para sa akin nakuha ni JRG 'yun. So 'yun, dikit lang guys, hindi naman siya ganoon kalayo. Hindi rin siya alam mo 'yun, hindi rin siya ganoon kalayo, hindi rin siya ganoon kalapit. Saktuan lang. Makikita mo lang talaga yung difference in terms of returns. So, I think pare silang may malinis na performance, pare silang may effective na sulat, pero sa tingin ko mas maraming magandang linya si JRG, mas creative si JRG, si Zek, medyo kinapos lang sa angulo sa tingin ko. Yun lang naman. So, JRG 1 and 3, yung round 2 bibigay ko yun kay Zek. So, 9, 8, and 9, that's 26 points for Zek, then 25 naman I think kay Zek. JRG 26, Zek 25. JRG. Rap Battle League, agay! Maraming salamat, Joy, Ship Clothing. At ang boto ng Horado, 3-0 Ang 3-0? para kay JRG. Yo! Nakalusot pa. Galing ni Zek, tangina, sobrang solid nun. Shout ko lang yung girlfriend ko. Sino? Papakaganda. Tangina nyo, mag-isa lang yan. Yo Makoy, Motos Battle League, ang lakas ng laban, ginatcho siya by round, nag-notes ako, breakdown muna natin round 1, JRG, meron delivery niya, malinis presence, jokes, may haymaker, style niya two-liner, malinis performance niya, kay Six naman parang nagpapainit pa lang siya, jokes, pero ang laki ng lamang ni JRG sa round 1, lumamang siya ng 5 puntos para sa akin, 15 points to 10 points. Round 2, medyo lumaylay ng onti si JRG. Oo, lumaylay. JRG doon. Hindi kasi lakas sa round 1 niya, pero may mga... Tama. Marami din siyang puntos kay Sek. Doon siya mas malinis performance. Yung presence mas malinaw. Yung mensahe niya mas dumirekta sa kalaban.
Ang laki ng lamang ni Sek doon. 9/15. Deciding factor round 3. Round 3. Ayun yung pinakadikit na round nila. J-Ray G may stumble ng konti pero hindi naka-apekto sa buong performance. Joke, delivery, presence, malinis din performance niya. Rebat. Kisek naman, sayang kung kasi lakas ng round 3 niya, ng round 2 niya yung round 3 niya, pwede siya manalo eh. Medyo dikit to, pwede kang table pero ayun yung nagpanalo kay J-Ray G. 1 and 3 J-Ray G round. Parehas kami ng boto. Parehas kami ng boto ni Makoy. Yung pinakadikit nilang round, siguro yung round 3. Pero gave la kay Kuya J-Ray G kasi parang para sa akin lang parang medyo parang bitin yung kay Kuya Zek nung round 3 niya. Pero dikit sila nun kasi ang lakas nung simulan nung round 3 ni Kuya Zek. Kasi yung parang pa-ending niya, parang medyo nakakabitin niya. Tapos ang pinakamalakas na round ni Kuya Zek, yung Round 2. 2 niya. Round 2. Ang binigay ko sa kanya. Tapos ang pinakamalakas. Round 1 naman. Round 1 ni Kuya Zek, parang bitin din kasi. Yun yung round na ata na majority ng likes niya parang joke. Kaya yun binigay ko kay Kuya J-Ray G kasi ang ganda nung ano niya nun, momentum niya nun. Kaya yun. Okay. Ayun na siya, J-Ray G versus Zek. Binoto ko si J-Ray G kasi hindi ginawa ni J-Ray G yung usual niya ginagawa which is yung jokes. And yung round 1, maganda yung ginagawa niya na pipick upin niya muna yung rounds ng gamit yung jokes. So may tatawid niya yung technicalities doon kaya mas nakukuha yung... Yeah. Habang yung kay Zek naman, medyo nag-focus siya too much sa mga jokes. So yun lang yung naging factor eh, parang yung technicalities. Mas naging technical si J-Ray G sa round 1. Though yung round 2, binigay ko naman kay Zek kasi late na pick up ni J-Ray G yung round 2 niya. Kumbaga tumama na lang yung bandang dulo, pero still, yun nga, may yung technicalities. Tas pero yung kay Zek, round 2 yun, klaro kasi mas goods yung mga jokes niya, mas pasok lahat. And round 3 yung pinakadikit nga kasi nga, maganda yung punto ni Zek, yung angles na ginamit niya, pero siguro kung mas natawid niya pa yan ng mas technical, kagaya ng ginawa ni J-Ray G na mas technical talaga lahat ng pagka-deliver sa lines, pagka-construct. Yun din. Tapos yung sa rebuttals naman, pantay lang sila doon. So 1, tsaka 3, J-Ray G, tapos round 2, Zek. Yun, so pare-parehas kaming 4 na ganun yung boto. So I think majority, 'di ba? Silang 3 plus ako, so 4 kami binoto si J-Ray G ng 1 and 3. At yun nga, pare-parehas kami ng pinupunto dito and I think that's the best thing to, alam mo yun, para ma-close tong battle na to. So yun, solid na review para sa akin. Nasolidan din ako kung paano ko siya na-review and sana nagustuhan nyo yun. Kaya kiss tayo sa Josh versus Zantasha. Zantasha ba yun o Zantaza? I don't know kung paano siya i-pronounce. Kita tayo mga kumag. Peace out.